Hello from Alaska! Welcome sa ating gawaing bahay linis serye. Today, maglilinis ako ng aming mga bintana. Uunahin ko tong bintana namin sa kusina. Gumagamit ako ng glass cleaner tsaka microfiber na towel. And then, pag nagdadry ako, paper towel lang yung ginagamit ko. Then, binabrush ko din yung mga gilid ng bintana kasi minsan naiipon dyan yung mga alikabok at minsan nagmumold. May naiipon kasing tubig dyan, moisture, kapag winter. Kasi malamig sa labas pero sa loob naman warm at natutunaw yung mga yellow na namumuo dyan. Tapos, hindi ko malinis minsan kaagad kaya nagkakaroon siya ng black mold. So, natapos ko nang linisin yung sa loob. Itong sa labas naman yung nilinis ko. Tapos nilinis ko na lang din dito yung glass ng aming pintuan sa likod ng bahay. Sinubukan ko ding linisin yung parang stain na doon sa kanyang trim pero hindi matanggal. Hindi pa rin kasi namin napinturahan itong aming mga pintuan. Ang tagal na namin dito sa bahay pero may mga parte pa rin ng bahay na hindi matapos-tapos. Ito pala itsura ng mga bintana bago ko sila malinisan. May mga alikabok lang tsaka marka ng tubig dyan pag umuulan pero hindi naman sila masyadong madumi. At ito naman yung itsura kapag nalinisan na siya. O diba, pwede ka nang manalamin. Natapos ko nang linisin yung dito sa kusina at sa parte ng aming sala. O diba, mas makikita na yung view sa likod ng aming bahay. Ang aliwalas na tingnan. Lumipat naman ako dito sa isa pa naming bintana sa sala. Ito yung bintana na malapit sa aming wood stove. Kaya medyo maitim-itim yung bintana dito dahil sa usok. After sa ibaba, umakyat naman ako dito sa aming second floor para linisin yung aming pintuan palabas ng aming upper deck. Tingnan nyo kung gaano karumi yung paper towel. At syempre, nilinis ko din yung sa labas na bahagi. O diba, ang linis na tingnan, parang nakatingin ka lang sa picture frame. Ganito na pala yung view dito sa labas ng bahay. Halos wala na talagang snow. Diyan na lang sa gilid yung may konting snow pa na natira. Ang ganda talaga ng araw ngayong Biyernes. Yung mga itim-itim pala dyan sa lawn is yung mga sinunog na damo ng aking asawa. Hilig niya talagang magsunog ng mga patay na damo dyan sa aming lawn. After kong linisin yung pintuan, lumipat naman ako dito sa isang maliit na bintana sa aming second floor. At pagkatapos, lumipat ako dito sa aming guest room. Medyo malaki yung bintana dito kaya very challenging siyang linisin. Challenging siya kasi kailangan ko rin linisin yung outer na bahagi ng window. Kaya kailangan ko talagang kumapit para hindi tayo mahulog dyan. Kasi mataas yan. Binalik ko na rin pala dito yung screen para hindi pumasok yung mga lamok at iba pang mga insekto dito sa loob ng bahay kapag binubuksan namin yung bintana. Yung mga sumusunod na bintana ay kailangan ko ring linisin pero hindi ko na ipakita sa inyo yung paglilinis ko. Meron pa dito sa isang kwarto sa taas, tapos sa aming banyo, sa aming master bedroom na merong dalawang malalaking bintana, and then meron pa dito sa baba kung saan yung mga halaman ko, bintana na hindi pa rin tapos, at meron din dito sa laundry room. Ay nako, yan yung hindi maganda kapag maraming bintana sa bahay nyo. Buti na lang at once a year lang ako mag-deep cleaning ng aming mga bintana. Napagod kayong kakapanood sa akin, ano? Yun lang, bye!